Pwede siya sa arowana, flower horn, goldfish, molly, betta fish, koi, chana. Okay, pagsusuluhin na natin si Ampalaya para lumuwag-luwag na sila dito. Kukunin na natin si Ampalaya. Magsusolo tack na siya. Graduate na siya sa divider. Okay. Opya. Let's go! Bagong tank. Ayun. Nice. Tatanggalin na natin tong isang divider. So, bali, dalawang hati na lang sila dito sa isang 35 gallon na to. Si Medusa, saka si 8 Abando. Grabe, lumot oh. Lumot. Yo! So yun mga kaisda, natapos din tayo. Nagpupuno na lang tayo ng ating monster tank. Pinupuno natin ng tubig hanggang dun sa tapat ng tubo. Ayan, tubong yun, yung kulay pula. So pag tumapat na doon yung tubig, okay na. Grabing hirap mag-isda, no? Ganito kahirap mag-isda. Kaya kung wala kang tiyagang maglinis ng ganyan, hindi ka masipag maglinis, nako, mas mabuting huwag ka na lang mag-alaga ng isda. Manood ka na lang ng isda sa mga show, di ba? Habang nag-aantay tayong mapuno yung ating monster tank, lagyan na natin ng asin yung ating mga naunang na water change. Itong 20 gallon, itong dalawa, saka yung mga iba pang flower horn. Lagyan natin ng asin. At ang asin na gagamitin natin ay ngayon lang natin ibubulgar sa publiko. Itim na asin. Ayan. Fish keeper salt. So ito yung sikreto natin. Ito yung bagong tuklas nating asin. So matagal na natin itong ginagamit. So, bali ngayon lang natin itong ilalabas sa publiko at ipapakita sa inyo kung paano natin itong ginagamit. Actually, mga kaisda, ang direction for use nito is 1 tablespoon per 5 gallon. Pero dahil sa kabisado na natin itong asin na to, tansya meter na rin ang gagawin natin. So, yan o. Sa isang 20 gallon, ganito. Yan, ganyan lang. Ibubudbud lang natin. Hindi na natin siya kailangang i-dissolve sa tubig. Pwede na nating i-erect ang ibudbud. So yun, okay na yan. Tignan nyo, buo-buo, di ba? Pamaya yan, ito na ko na yan. Sa taas naman. Tansya meter lang. Tansya meter lang. Hindi masama sa kanila yan, kahit makain nila, okay lang. Walang problema. Ang kagandahan dito, plastic. Plastic packaging. So kahit basa yung kamay mo, siyempre hindi may iwasan. Bababasa yung kamay natin pag nagwa-water change tayo. Walang problema. Kahit hindi tayo magpunas ng kamay, hindi masisira yung packaging. Hindi mawawalan ng lagayan yung ating asin pag nabasa. So kahit mabasa siya, wala. Okay lang, ha? Kaya lang. Kay lemon naman, yan. Bud lang. Parang ipipirito lang natin sila. Yan, ganun lang. Hindi naman to delikado mga kaisda. Wala namang overdose to. Kaya kahit mapasobra yung lagay mo, okay na okay lang. Yan. Matutunaw na yan maya maya. Ang asin na to mga kaisda, hindi lang pang flower horn ha.
Pwede rin to sa mga monster fish gaya ng arwana. Ito, arwana natin. At yung ating RFP, yan natin ilalagay sa sump para diretsong pumunta, papasok sa kanilang monster tank. Yan. Pwede siya sa arwana, flower horn, goldfish, molly, betta fish, koi, chana, at sa halos lahat ng freshwater fish saka monster fish, pwede ito. Kaya ano pang iniintay nyo, mag-check out na kayo ng Fishkeeper Salt, Grooming Salt by PJ Fishkeeper. Alright? So bali may nagtanong pala sa atin no, kung anong ginagamit natin sa pagwa-water change ng ating mga aquarium, mga monster tank, mga flower horn tank. So ito yung ating mga ginagamit. Isa-isayin natin. So ang una, ito, Porpoise Magic Water. Ang variant niya is, ayan, water purifier. Ginagamit ko to para maging clear yung tubig nila, maging super clear. Crystal clear yung kanilang tubig. Pangontra to sa mga lumot para hindi mag-green water yung tubig. Effective to. Marami na tayong sinubukang produkto. Sablay lahat ng produktong sinubukan natin. Ito lang yung pumasa sa pagsubok na ginawa natin. Tapos yung sunod, ito, nitrifying bacteria. Pero hindi na to nitrifying bacteria. Ang laman na nito is fish lab. Yan. May fish lab. Yan, kulay blue. Fish lab to, anti-chlorine, saka pang ano na rin, pang condition na rin sa mga tubig nila. Tapos ito yung pinaka-special na ginagamit natin sa ngayon, ang Fishkeeper Salt. Grooming Salt by PJ Fishkeeper. So ito na nga mga kaisda yung ginagamit nating grooming salt sa ating mga flower horn at yung ating ibang isda pa. Bali hindi natin to inilabas sa publiko agad-agad dahil kailangan muna natin tong subukan at i-testing sa ating mga alaga para kapag mailabas na natin talagang tried and tested naman. Bali ginamit namin to sa sinali namin sa Seascape Mania at yun na nga si Batusay at si Betlog. Bali si Betlog nag-uwi ng second runner-up sa pre-Juby Campa category. Tapos yung ZZ naman natin nag-champion. Champion siya sa pre-Juby CC category. So na-tried and tested na natin to. So effective naman. Kaya available na po ito sa ating Shopee at TikTok shop. Kaya sa mga gustong mag-avail, nasa baba na yung Shopee link at TikTok link natin para madali niyo po silang ma-check out. Kaya check out na!